Sa gitna ng plaza ay nakatayo si Dong Chanba. Ang mahabang buhok niya ay nakalugay at ang puting damit na may pulang lining ay tinatangay ng hangin. Sa likod niya ay si Dong Xiaowan na nakaluhod at umiiyak. Sa harap niya ay si Miss Xiao Dan na nakasuot ng kulay rosas na damit. Sumigaw si Dong Chanba na pop-pop ka. Si Dong Chanba ay tumalon sa ere. Ang kamao niya ay nakahanda at ang mga mata ay puno ng galit. Ang mga guhit ng enerhiya ay sumasabog sa paligid niya. Sumigaw si Dong Chanba na pok-pok kung hindi niya mabubugbog ngayon ang babae at matanggal ang mga ngipin nito sa buong lugar. Idinagdag ni Dong Chanba na hindi siya tatawaging Dong Chanba. Isang itim na anino ang dumaan sa ere. Ang lalaking nakasuot ng asul at may dilaw na sombrero ay nakatingin sa itaas. Ang mga mata niya ay seryoso. Si Dong Chanba ay sumugod ng mabilis. Ang dilaw na enerhiya ay pumulibot sa katawan niya. Ang mukha niya ay puno ng galit. Isang malakas na tunog ng pagbangga ang umalingaw-ngaw. Si Dong Chanba ay tumilapon pabaliktad. Ang katawan niya ay tumama sa lupa at ang alikabok ay lumipad. Ang dugo ay tumalsik sa ere. Isang pamaypay ang lumitaw sa ere. Ang tunog ng pagbukas nito ay umalingaw-ngaw. Isang lalaking may mahabang buhok na nakapusod at nakasuot ng puting damit ang nakatayo. Hawak niya ang isang pamaypay at ang mukha niya ay may ngiti. Sa likod niya ay si Miss Xiao Dan. Tinanong ng lalaki na dahan-dahan anong nangyayari dito. Ang lalaking may dilaw na sombrero ay nakatago ang mukha. Ang isang mata lang ang nakikita. Tinanong ng lalaki kung 7th level ng Bone Forging Realm ba. Naisip ng lalaki na ang ganitong level kahit sa 7th family ng kasalukuyang henerasyon ay itinuturing na kayamanan ng pamilya. Sinabi ni Miss Xiao Dan na wala lang iyon. Idinagdag ni Miss Xiao Dan na isang grupo lang ng mga mangmang na aso ang sumire sa kasiyahan niya. Si Dong Chanba at Dong Xiaowan ay nakatayo. Si Dong Chanba ay galit na galit at si Dong Xiaowan ay nakayuko at umiiyak. Tumawa ang lalaking may pamaypay. Sinabi ng lalaki na naglakas loob ang mga ito na bastyusan si Miss Xiao ng Wooden House. Idinagdag ng lalaki na hindi maganda ang tingin dito. Nagulat si Dong Chanba. Ang mga mata niya ay nanlaki at ang pawis ay tumutulo sa mukha. Tinanong ni Dong Chanba kung ano ang Wooden House sa ika-15 palapag ng Haiyu Building. Tinanong ni Dong Chanba si Wen Pei kung paano nito nagawa. Si Miss Xiao Dan ay nakangiti. Sinabi ni Miss Xiao Dan na muntik nang saktan siya ni Dong Chanba kanina. Tinanong ni Miss Xiao Dan kung bakit tumigil si Dong Chanba. Si Dong Chanba ay namutla. Ang mga kamay niya ay nakadikit at ang katawan ay nanginginig. Sinabi ni Dong Chanba na hindi niya nakilala si Miss Xiao kanina. Idinagdag ni Dong Chanba na pasensya na sa pagkakasala kay Miss. Ang mga mata ni Miss Xiao Dan ay naging matalim. Ang kulay pula ay kumislap sa mga mata niya. Tinanong ni Miss Xiao Dan na excuse me saan ba siya nagkasala. Nakangiti si Miss Xiao Dan habang nakatayo sa tabi ng lalaking may pamaypay. Tinanong ni Miss Xiao Dan na hindi ba sinabi ni Dong Chanba kanina. Sinabi ni Miss Xiao Dan na siya ang kumuha ng gamit ng kapatid ni Dong Chanba at hiniya ito. Ang mukha ni Miss Xiao Dan ay malapit. Ang mga mata niya ay matatalim. Idinagdag ni Miss Xiao Dan na at tama lang na ipaglaban ni Dong Chanba ang kapatid niya. Tinanong ni Miss Xiao Dan kung sa tingin ba ni Dong Chanba ay may kakayahan siya. Si Dong Chanba ay pawis na pawis. Ang mga mata niya ay nanlalaki sa takot. Sinuntok ni Dong Chanba ang sarili sa mukha. Ang dugo ay tumalsik at ang tunog ng suntok ay umalingaw-ngaw. Sumigaw si Dong Chanba na tama si Miss at hindi siya nag-iisip. Nang maayos kanina. Idinagdag ni Dong Chanba na dapat lang siyang bugbugin. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin. Ang lalaking may sombrerong kawayan ay nasa gitna nila. Sinabi ni Miss Xiao Dan na well ang tanga at nasira ang kasiyahan niya dito. Tumawa si Miss Xiao Dan. Tinanong ni Miss Xiao Dan kung bakit lahat ng lalaki ay walang silbi at walang bayag. Ang gilid ng mukha ni Miss Xiao Dan ay nakangiti. Tinanong ni Miss Xiao Dan si Brother Tin Yu kung bakit hindi siya magsaya kasama ang mga ito. Ang lalaking may pamaypay na si Tin Yu ay nakangiti. Tinanong ni Tin Yu na dahan-dahan anong nasa isip niya. Ngumiti si Miss Xiao Dan. Sinabi ni Miss Xiao Dan na sa tingin niya ay mabait ang batang ito sa kapatid niya.
Sa gitna ng plaza ay nakatayo si Miss Xiaodan at si Tin Yu. Sa harap nila ay si Dong Chanba na nakaluhod at si Dong Xiaowan na umiiyak. Maraming tao ang nakapalibot. Sinabi ni Miss Xiaodan na magaling makipaglaban ang batang ito at marunong sumunod. Idinagdag ni Miss Xiaodan na kaya papayagan niya ang mga ito. Sinabi ni Miss Xiaodan na kung kaya ni Tin Yu na habaran ang babae sa harap ng proteksyon ng ilang bone forging realm experts ng hubot-hubad. Ang mga mata ni Miss Xiaodan ay naging madilim. Idinagdag ni Miss Xiaodan na pwede magsaya si Tin Yu sa babae at hindi siya iimbestigahan sa pambubugbog ng babae. Ang mata ni Tin Yu ay nanlaki. Nagulat sina Dong Chanba at Dong Xiaowan. Sumigaw si Dong Chanba at Dong Xiaowan na ano? Si Dong Chanba ay galit na galit. Ang pulang enerhiya ay lumabas sa katawan niya. Sumigaw si Dong Chanba na hindi lang ito pambubugbog. Idinagdag ni Dong Chanba na tinatrato sila na parang hayop. Ang kamao ni Dong Chanba ay nakakuyom at ang pulang enerhiya ay umiikot. Sumigaw si Dong Chanba na kahit para sa 7th family ay hindi katanggap-tanggap ang ganitong pag-uugali. Si Tin Yu ay nakangiti habang hawak ang pamaypay. Sinabi ni Tin Yu na dandan nagkamali ka ng intindi sa kapatid na ito. Sinabi ni Tin Yu na kahit ang walan nila ay may salitang wo. Idinagdag ni Tin Yu na hindi sila mga taong mananamantala. Tumawa si Tin Yu na sobra naman ang hinihingi ni Miss Xiaodan sa kanya. Nakangiti si Miss Xiaodan. Sinabi ni Miss Xiaodan na tingnan mo at hindi maitago ng lalaki ang excitement. Idinagdag ni Miss Xiaodan na dagdag pa kung wala siyang pakialam ay ano pa ang dapat alalahanin ni Tin Yu. Ang gilid ng mukha ni Tin Yu ay seryoso. Sinabi ni Tin Yu na sa susunod na Hulyo ay magiging kanya na rin naman si Miss Xiaodan. Idinagdag ni Tin Yu na at magiging bahagi pa rin si Tin Yu ng Haiyu house niya. Sinabi ni Tin Yu na kaya wala itong babaguhin. Ang pulang mata ng lalaking may sombrerong kawayan ay kumislap. Naisip ng lalaki na hihihi dahil si Dandan mismo ang humiling nito sa kanya ay wala siyang magagawa kundi sumunod. Si Dong Xiaowan ay takot na takot. Ang mga kamay niya ay nakahawak sa dibdib at ang mga mata ay puno ng luha. Sinabi ni Tin Yu na tandaan lang ito. Idinagdag ni Tin Yu na laro lang ito at hindi pwedeng maningil mamaya. Sumigaw si Miss Xiaodan na Deshing. Si Tin Yu ay naglalakad sa gitna ng plaza. Ang mga tao ay nakatingin sa kanya. Sumigaw si Tin Yu na hihihi siya si Lin Chanyo ng Howlin family. Idinagdag ni Tin Yu na at sa susunod na taon ay magiging miyembro siya ng Haiyu house. Sinabi ni Tin Yu na manugang siya ng pamilya. Nakangiti si Tin Yu. Sinabi ni Tin Yu na at tulad ng narinig ninyo ay hindi lang siya ang malabag at nambubuli. Idinagdag ni Tin Yu na pero si Dong Chanba ang bumastos sa magiging asawa niya. Sinabi ni Tin Yu na kaya nandito lang siya para bigyan ng kaunting parusa si Dong Chanba. Si Dong Xiaowan ay nakatingin kay Tin Yu. Sumigaw si Dong Chanba na Master Lin. Sumigaw si Dong Chanba na narinig niya ng malinaw ang mga patakaran ng ginang. Tinanong ni Dong Chanba na hindi niya alam kung sakaling swertehin silang mapahinto si Tin Yu kahit isang beses ay ano ang dapat nilang gawin. Sinabi ni Tin Yu na kung mapahinto siya ni Dong Chanba kahit isang beses ay palalampasan niya ito. Idinagdag ni Miss Xiaodan na at hindi na nila ito babanggitan muli. Sumigaw si Dong Chanba na well kung ganon ay inaamin nilang nagkasala sila sa iyo. Ngumiti si Tin Yu. Sinabi ni Tin Yu na magaling ka pero sayang. Isang tunog ng paggalaw ang umalangaw-ngaw. Sumigaw si Dong Xiaowan na arg. Ang kamay ni Tin Yu ay nasa dibdib ni Dong Xiaowan. Ang damit ni Dong Xiaowan ay napunit. Ang mga mata ni Dong Chanba ay nanlaki sa gulat. Ngumiti si Tin Yu habang nakahawak sa punit na damit. Sinabi ni Tin Yu na sayang nga. Ang mukha ni Tin Yu ay naging demonyo. Ang mga mata ay pulang-pula at ang ngiti ay malawak. Sinabi ni Tin Yu na sa kasamaang palad ay wala kang lakas. Napangisi si Zuofan, pinakita ang original niyang itsura sinabi nito sa isip na ha. At pinakita ang itsura nito ngayon bilang si Song Yu sinabi nito na hiem. Naisip ni Zuofan na ang batang ito na si Tin Yu ay may 7th grade bone forging cultivation pero ang lakas nito sa laban ay 6th grade bone forging lang.
Naisip ni Zuo Fan na mukhang ang cultivation ni Team Yu ay mabilis pero nakatuon lang sa bodywork. Idinagdag ni Zuo Fan na ito ay parang inuuna ang karwahe bago ang kabayo pagdating sa cultivation. Si Dong Chanba na may kulay rosas na buhok ay nakatayo sa gitna ng kalsada. Maraming tao ang nasa paligid. Naisip ni Zuo Fan na kahit gaano kabilis ay hindi makakasakit kung walang lakas sa mga kamay. Idinagdag ni Zuo Fan na kapag tumaas ulit ang cultivation nito sa hinaharap ay mas lalawak pa ang agwat na ito. Ang isang lalaking may pulang mata na si Zuo Fan ay nakangiti. Ang background ay madilim na may mga bituin. Naisip ni Zuo Fan na ang batang ito na mukhang walang pigil ay isang cultivation invalid na pala. Si Zuo Fan na nakasuot ng sombrerong kawayan ay nakangiti. Sa harap niya ay si Team Yu na nakatalikod. Naisip ni Zuo Fan na kaya pala ginamit ng Happy Forest ang 7th grade bone forging strength para makipagkasundo sa Flower Rain House. Naisip ni Zuo Fan na pero idinagdag ni Zuo Fan na si Dong Chanba at ang tatlong matandang iyon ay hindi man lang makakatagal. Sumigaw si Dong Chanba na mga elder palibutan ng ginang. Sumagot ang mga elder na oo. Si Team Yu na may mahabang buhok at balbas ay nakangiti. Sinabi ni Team Yu na walang silbi yan. Idinagdag ni Team Yu na kahit kaunti lang kayo. Si Team Yu ay mabilis na gumalaw. Sinabi ni Team Yu na hindi ninyo man lang ako nakikita. Isang tunog ng paggalaw ang umalangaw-ngaw. Isang sigaw ng sakit ang umalangaw-ngaw. Isang mata ang nanlaki sa gulat. Si Team Yu ay nakangiti habang may hawak na asul na tela. Sinabi ni Team Yu na ang bango. Si Team Yu ay naamoy ang asul na tela. Ang mukha niya ay nasiyahan. Sinabi ni Team Yu na ang pangalawa pa lang ay napaakit na siya ng ganito. Naisip ni Team Yu kung ano kaya ang amoy ng panloob na damit ng ginang. Si Dong Xiaowan ay sumigaw habang nakatikip sa dibdib. Sumigaw si Dong Xiaowan na kuya. Sumagot si Dong Chanba na alam niya. Sinabi ni Dong Chanba na paprotektahan ka ng kuya mo. Naisip ni Zuo Fan na wala pa ring katapusan kaya magmadali. Si Team Yu ay nakangiti. Si Dong Chanba at ang tatlong elder ay tumatakbo habang bitbit si Dong Xiaowan. Isang malakas na tunog ng hangin ang umalangaw-ngaw. Isang mata ang nanlaki sa gulat. Si Dong Xiaowan ay gulat na gulat habang nakatikip sa dibdib. Isang kamay ang nakaabot sa kanya. Sumigaw si Dong Chanba na pasensya na pero walang magagawa ang kuya mo para protektahan ka. Isang tunog ng paghampas ang umalangaw-ngaw. Isang kamao ang tumama sa mukha ni Team Yu. Isang tunog ng suntok ang umalangaw-ngaw. Tumawag si Dong Chanba na Brother Dong. Si Dong Chanba ay nakatingin kay Zuo Fan na may suot na sombrerong kawayan. Si Dong Xiaowan ay nakatayo sa likod ni Dong Chanba. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Sinabi ni Zuo Fan bilang Song Yu na ito na ang huling beses. Tinanong ni Zuo Fan na paano kung sumali siya. Mabilis na tumalon pa atras si Team Yu malapit kay Zhou Dandan. Sumigaw si Zhou Dandan kung sino si Zuo Fan habang nasa likod siya ni Team Yu. Ngumiti lang si Zuo Fan at tumawa ng mahina. Sinabi ni Zuo Fan na ako ang asawa niya habang nakaturo kay Dong Xiaowan. Sumigaw ang mga tao na ano. Sinabi ni Zuo Fan na ibig kong sabihin asawa niya ako. Sumigaw ang mga tao na ibaba iyon. Sinabi ni Zuo Fan na pumunta siya sa bahay ni Dong Xiaowan para mag-propose pero tinanggihan siya. Sinabi ni Zuo Fan na dating manliligaw pala, sabay tumawa ng malakas. Sinabi ni Team Yu na ayos lang kahit tanga na nasa bone forging realm ay hindi problema. Idinagdag ni Team Yu na saka. Sinabi ni Zhou Dandan na para makita ng lalaking ito na nagmamahal kung paano hinuhubaran ang babaeng mahal niya. Idinagdag ni Dandan na masaya rin iyon. Tumawa si Team Yu na hahaha. Sinabi ni Team Yu na dahil hindi tutol si Zhou Dandan ayos lang sa kanya. Si Team Yu at si Zhou Dandan na nakasuot ng kulay rosas ay nakatayo sa kalsada. Maraming tao ang nasa paligid. Sinabi ni Team Yu na kahit gaano karami ang dumating ay pareho lang ang resulta. Sinabi ni Dong Chanba na hindi dapat makisali ang kuya niya dito. Sumagot si Zuo Fan na hehe Brother Dong masyado ka namang seryoso. Idinagdag ni Zuo Fan na magkapatid sila sa batas kaya dapat nilang pasanin ang problema ng magkasama.
Sinabi ni Dong Chanba na tama ang hinala niya sa lalaki. Idinagdag ni Dong Chanba na talagang maawe ng kuya niya. Ang mga mata ni Dong Xiaowan ay puno ng luha. Sinabi ni Zuo Fan na huwag mag-alala. Idinagdag ni Zuo Fan na hindi nakukuha ng kahit isang piraso ng damit ang lalaking iyon ulit. Ang mga mata ni Dong Xiaowan ay nanlaki. Si Zuo Fan na nakasuot ng asul at may sombrerong kawayan ay nakatayo. Ang mga talulot ng bulaklak ay nalalaglag sa paligid. Sumigaw si Zuo Fan na halika. Si Tin Yu na may mahabang buhok ay galit na nakatingin. Sumigaw si Tin Yu na hayop paano mo nagawa iyon. Idinagdag ni Tin Yu na kapag natapos na siya sa babaeng iyon ay ikaw ang susunod. Si Dong Chanba at si Dong Xiaowan ay gulat na nakatingin. Sumagot si Zuo Fan na hehe huwag masyadong mag-alala sa isang payaso Brother Dong. Tumawa ang lalaking may balbas na hahaha Tin Yu. Sinabi ng lalaki na pinagtatawanan ka ng isang tanga ngayong araw. Sumagot si Tin Yu na wala siyang pakialam sa sinasabi ng isang hanggal. Idinagdag ni Tin Yu na maghintay lang hanggang matalo niya ang babaeng iyon at isunod kanya. Isang malakas na tunog ng paggalaw ang umalangaw-ngaw. Sinabi ni Tin Yu na hehe ito na ang huli. Sumigaw si Tin Yu na hayaan ang ginoong ito na humanga sa dalaga. Si Dong Xiaowan ay gulat na gulat habang nakatikip sa dibdib. Si Tin Yu ay tumatawa. Sumigaw si Tin Yu na hehe nakuha na niya. Sumigaw si Zuo Fan na nangangarap ka. Isang kamao ang tumama sa mukha ni Tin Yu. Isang malakas na tunog ng suntok ang umalangaw-ngaw. Si Tin Yu ay tumilapon at ang dugo ay tumalsik sa mukha. Isang tunog ng pagbagsak ang umalangaw-ngaw. Si Tin Yu ay bumagsak sa lupa at nagpagulong-gulong. Sumigaw si Zhou Dandan na ano ang nangyayari. Sinabi ni Zuo Fan na maniokis ka, at dapat ka lang bugbugin. Si Dong Chanba na may kulay rosas na buhok ay gulat na gulat. Ang mga mata niya ay nanlaki at may pawis sa mukha. Sinabi ni Dong Chanba na ikaw. Si Zuo Fan na nakadisguise bilang Song Yu ay nakangiti. Ang kalahating mukha lang ang kita. Tinanong ni Zuo Fan kung nagawa ba niyang tamaan si Tin Yu. Si Zuo Fan ay nakatayo sa batong kalsada. Sa harapan niya ay nakahandusay si Tin Yu. Maraming tao ang nasa paligid. Sinabi ni Zuo Fan na may tumama nga sa kamao niya kanina. Idinagdag ni Zuo Fan na sa tingin niya ay napalipad niya si Tin Yu. Itinaas ni Zuo Fan ang kamay niya. Ang mga daliri ay nakabuka. Sinabi ni Zuo Fan na aray masakit ang kamay niya. Si Dong Chanba ay tuwang-tuwa at nagulat. Tumawa si Dong Chanba. Tinanong ni Dong Chanba si Zuo Fan kung paano niya iyon nagawa bro. Idinagdag ni Dong Chanba na hindi niya man lang makita si Tin Yu. Tinanong ni Zuo Fan kung kailangan pa ba talagang makita. Sinabi ni Zuo Fan na isa lang naman ang habol ni Tin Yu. Idinagdag ni Zuo Fan na kung tama ang depensa ay yung tanga mismo ang babangga sa iyo. Sumagot ang matandang lalaki na syempre. Sinabi ng matanda na kahit gaano kabila si Tin Yu ay si Dong Xiaowan lang ang habol nito. Idinagdag ng matanda na kailangan lang nilang bantayan si Dong Xiaowan. Sumigaw ang matanda na henyo. Sinabi ng matanda kay Zuo Fan na isa siyang henyo Master So. Idinagdag ng matanda na hindi nakapagtataka kung bakit sobrang taas ng respeto ng young master nila kay Zuo Fan. Tumawa si Dong Chanba. Tinanong ni Dong Chanba kay Dong Xiaowan kung nakita ba nito sis. Sinabi ni Dong Chanba na sinabi niya na si Brother So ay hindi pangkaraniwan. Sinabi ni Dong Chanba na kung wala si Zuo Fan ay malaking gulo na ang mangyayari kay Dong Xiaowan. Si Dong Xiaowan ay namumula at nakahawak sa pisngi. Sa likod niya ay mga elder. Si Zuo Fan ay nakayuko at nakatalikod. Sinabi ni Zuo Fan kay Dong Chanba na kung tapos na ba ito ay hindi nakasalalay kay Dong Chanba. Ang mata ni Zuo Fan ay matalim at malamig. Si Dong Chanba ay gulat na nakatingin sa gilid. May pawis sa mukha niya. Si Tin Yu ay nakahandusay sa lupa at duguan ang bibig. Sa likod niya ay si Zhou Dandan na nakasuot ng kulay rosas. Sinabi ni Zhou Dandan na baka kailangan niyang pakawalan sila. Idinagdag ni Zhou Dandan na sa kasamaang palad. Sinabi ni Zhou Dandan na si Tin Yu ay hindi ganoon kadaling magpatawad. Si Tin Yu ay galit na galit habang nakahawak sa bibig. Ang dugo ay tumutulo. Sinabi ni Tin Yu na hindi pa siya nasuntok ng ganoon kalakas sa buong buhay niya. Sumigaw si Tin Yu na pero hindi siya magiging bully.
Idinagdag ni Tim Yu na sobrang natutuwa siya sa larong ito. Sinabi ni Tim Yu na hinihiling niyang makipaglaro pa sila sa kanya hanggang dulo. Si Dong Xiaowan at Dong Chanba ay gulat na gulat. Si Dong Xiaowan ay nagkatikip sa dibdib. Tinanong ni Dong Chanba kung ano. Si Dong Chanba na may kulay rosas na buhok ay pinagpapawisan. Ang mukha niya ay puno ng kaba. Tinanong ni Dong Chanba kung paano dapat matapos ang larong ito. Si Tim Yu na may mahabang buhok at balbas ay galit na galit. Ang background ay pulang-pula. Sinabi ni Tim Yu na kapag siya ay lubos ng nasiyahan. Ang mga mata ni Dong Chanba ay nanlaki. May pawis sa mukha niya. Sinabi ni Dong Chanba na ano. Naisip ni Dong Chanba na iyon ay lubos na hindi makatwiran. Naisip ni Dong Chanba na gusto ni Tim Yu na ganap na haburan ang pamilya nila ng dangal. Ang bibig ni Dong Chanba ay nanginginig sa galit. Naisip ni Dong Chanba na iyon ay kalokohan. Si Dong Chanba ay nakatayo sa likod. Sa harap niya ay si Zuo Fan na nakasuot ng asul at nakadisguise bilang Song Yu. Naisip ni Zuo Fan na mukhang hindi na siya kailangang maging magalang pa. Ang mga paa ni Zuo Fan ay naglalakad sa batong kalsada. Naisip ni Zuo Fan na gusto niyang manatiling tahimik. Idinagdag ni Zuo Fan na pero ang dalawang bastos na ito ay hindi mapapatawad. Si Zuo Fan na nakasuot ng asul na damit ay nakangiti ng bahagya. Ang mata niya ay matalim. Sinabi ni Zuo Fan na hehe. Sinabi ni Zuo Fan na huwag sabihing hindi siya nagbigay ng pagkakataon. Sinabi ni Zuo Fan na ang laro ay mukhang masaya. Idinagdag ni Zuo Fan na sana hayaan siya na sumali. Si Dong Chanba ay gulat na nakatingin kay Zuo Fan. Sinabi ni Zuo Fan na si Brother Tong at siya ay naglaro ng katulad na laro dati. Tinanong ni Zuo Fan kung tama ba iyon. Si Zuo Fan ay nakatayo sa batong kalsada. Sa likod niya ay si Dong Chanba. Sinabi ni Zuo Fan na sinusubukan ni Tim Yu na haburan ang babae niya. Idinagdag ni Zuo Fan na kaya hindi talaga patas na wala siyang huhuberin din. Si Tim Yu na may mahabang buhok at balbas ay galit na nakangisi. Ang pawis ay tumutulo sa mukha niya. Sinabi ni Tim Yu na nagkataon lang na natamaan siya ni Zuo Fan ng isang beses. Tinanong ni Tim Yu kung iniisip ba talaga ni Zuo Fan na kaya siya nitong labanan. Sumigaw si Tim Yu na tumigil na sa panaginip. Ang mga mata ni Zuo Fan ay kumikinang ng pula. Ang mukha niya ay seryoso. Tinanong ni Zuo Fan kay Tim Yu kung hindi ba ito kumpiyansa sa kakayahan nito. Idinagdag ni Zuo Fan na o natatakot ba ito sa asawa niya. Si Tim Yu ay galit na galit. Sumigaw si Tim Yu na ikaw. Si Joe Dandan na nakasuot ng kulay rosas at si Tim Yu ay magkatabi. Sinabi ni Joe Dandan na mula nang lumitaw si Zuo Fan ay mas maraming walang galang na tanga ang sumusubok hamunin ang 7 imperial families. Tinanong ni Joe Dandan kung sa tingin ba ni Zuo Fan ay kaya niya ito. Si Joe Dandan ay nakatayo habang nakakross ang mga braso. Sinabi ni Joe Dandan na kung matatanggal ni Zuo Fan kahit isang piraso ng damit mula sa kanya sa harap ni Tim Yu. Idinagdag ni Joe Dandan na itatapon niya si Tim Yu at pakakasalan niya si Zuo Fan sa halip. Nagulat ang mga tao sa paligid. Sumigaw ang mga tao na ano. Si Zuo Fan ay nakangiti sa gilid. Tinawag ni Zuo Fan si Miss Dandan. Sinabi ni Zuo Fan na huwag masyadong maging kumpiyansa. Idinagdag ni Zuo Fan na ang laro ay maaaring masaya pero nakakahiya kung magtatapos ito sa luha. Si Joe Dandan ay nakangiti habang nakatayo. Sa likod niya ay si Tim Yu na galit. Sinabi ni Joe Dandan na makikita natin iyan. Sumigaw si Tim Yu na tama na ang mga maraming sinasabi. Sumigaw si Tim Yu na handa man o hindi ay darating na siya. Si Dong Chanba ay nakatingin kay Zuo Fan. Tumawa si Zuo Fan. Sinabi ni Zuo Fan na sa ngalan ng pagiging patas. Idinagdag ni Zuo Fan na hindi pwedeng marami ang nagtatanggol. Sinabi ni Zuo Fan na kung sakaling sabihin ni Tim Yu na hindi patas ang laban kapag natalo ito. Idinagdag ni Zuo Fan na ipaubaya na lang ito sa kanya. Si Dong Chanba na may kulay rosas na buhok ay nakatingin kay Zuo Fan. Sa tabi niya ay si Dong Xiaowan na nakatikip sa dibdib. Sinabi ni Dong Chanba na iniiwan niya ang kapatid niya sa mga kamay ni Zuo Fan. Ang kalahating mukha ni Zuo Fan na nakadisguise bilang Song Yu ay nakangiti. Ang mga mata niya ay matalim. Tinanong ni Zuo Fan kung nagtitiwala ba si Dong Xiaowan sa kanya. Si Dong Xiaowan na may mahabang buhok at nakapulupot ay tumingin kay Zuo Fan. May pawis sa pisngi niya. Tumango si Dong Xiaowan.
Si Zuo Fan na nakasuot ng asul na damit ay nakangiti habang nakatingin kay Dong Xiaowan. Sinabi ni Zuo Fan na mabuti. Idinagdag ni Zuo Fan na panoorin na lang ni Dong Xiaowan ang palabas. Si Zuo Fan ay mabilis na gumalaw papunta kay Dong Xiaowan. Si Tin Yu ay nasa likod nila. Isang malakas na tunog ng hangin ang umalangaw-ngaw. Si Dong Xiaowan ay gulat na gulat habang nakatikip sa dibdib. Ang mga kamay ni Zuo Fan ay nasa harap niya. Tumawa si Tin Yu na may mahabang buhok at balbas. Sinabi ni Tin Yu na hahaha ang huling piraso ng damit. Sumigaw si Tin Yu na kanya iyon. Isang malakas na suntok ang tumama kay Tin Yu. Isang tunog ng paghampas ang umalangaw-ngaw. Si Tin Yu ay tumilapon sa ere. Ang dugo ay tumalsik mula sa bibig niya. Si Zuo Fan na nakasuot ng asul ay nasa harap. Ang kamao niya ay nakaunat. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ang umalangaw-ngaw. Si Tin Yu ay bumagsak sa batong kalsada. Isang butas ang nalikha sa sahig. Si Tin Yu ay duguan ng bibig at gulat na gulat. Ang mga mata niya ay nanlaki. Tinanong ni Tin Yu kung paano siya nakita ni Zuo Fan. Ang pulang mata ni Zuo Fan ay kumikinang. Ang titig niya ay malamig. Si Zhou Dandan na nakasuot ng kulay rosas ay napapalibutan ng kidlat. Ang damit niya ay napupunit at ang balat niya ay nakikita. Isang malakas na tunog ng kidlat ang umalangaw-ngaw. Si Zhou Dandan ay gulat na gulat habang nakataas ang kamay. Si Tin Yu ay duguan ng bibig at gulat na nakatingin kay Zhou Dandan. Si Zuo Fan ay nakangiti habang nakatingin pababa. Tumawa si Zuo Fan na hihihi. Ang pulang mata ni Zuo Fan ay kumikinang sa dilim. Sinabi ni Zuo Fan na simple lang iyon. Idinagdag ni Zuo Fan na napakabagal ni Tin Yu. Si Zhou Dandan na may mahabang buhok ay gulat na gulat. Ang mata niya ay nanlaki at may pawis sa mukha. Naisip ni Zhou Dandan na imposible. Si Zuo Fan na nakasuot ng asul na damit at nakadisguise bilang Song Yu ay nakangiti. Sa likod niya ay si Zhou Dandan na nakatikip sa katawan. Naisip ni Zuo Fan kung paano naging mas mabilis ang isang Spirit Forge tier lang na tulad niya. Idinagdag ni Zuo Fan kaysa sa sobrang liksi na si Tin Yu. Ang mukha ni Tin Yu na may mahabang buhok at balbas ay galit na galit. Ang ngipin niya ay nakalabas at pinagpapawisan siya. Si Dong Chanba na may kulay rosas na buhok ay gulat na gulat. Sa tabi niya ay isang matandang lalaki na nakasigaw. Sinabi ni Dong Chanba na hindi niya akalain na kaya iyon ni Zuo Fan. Sinabi ng matandang lalaki na galing si Zuo Fan sa second-rate na pamilya. Idinagdag ng matanda na pero nalampasan ni Zuo Fan ang isang disipulo ng Imperial 7. Si Zuo Fan ay nakaamoy ng tela. Ang mata niya ay nakapikit habang hawak ang panyo. Sinabi ni Zuo Fan na ang Blossom Tower ay talagang karapat-dapat sa pangalan nito. Sinabi ni Zuo Fan na hindi katulad si Zhou Dandan sa mga karaniwang babae. Idinagdag ni Zuo Fan na ang halimuyak na ito. Sinabi ni Zuo Fan na hindi niya ito makakalimutan kailanman. Si Zhou Dandan ay namumula at gulat na nakatingin. May pawis sa pisngi niya. Si Zuo Fan ay nakatayo sa harap. Sa likod niya ay galit na galit si Tin Yu na nakaturo. Sumigaw si Tin Yu na ikaw. Sumigaw si Tin Yu na paano nang ahas si Zuo Fan na landiin ang babaeng mapapangasawa niya sa harap niya. Idinagdag ni Tin Yu na dinudungisan ni Zuo Fan ang pangalan ng Freelang Lins. Ang mata ni Zuo Fan ay matalim at malamig. Isang tunog ng mabilis na paggalaw ang umalangaw-ngaw. Ang paa ay sumipa sa hangin. Isang dilaw na ilaw ang lumitaw sa pagtama. Sumigaw si Tin Yu na anong ginagawa mo ngayong hayop ka. Si Zuo Fan na nakasuot ng asul at may sombrerong kawayan ay nakangiti habang hawak si Zhou Dandan. Ang mga talulot ng bulaklak ay nalalaglag sa paligid. Tinanong ni Zuo Fan kung ano ang ibig sabihin ni Tin Yu. Idinagdag ni Zuo Fan na si Tin Yu ang nagmungkahi ng larong ito. Si Tin Yu ay nakatayo sa batong kalsada habang galit. Maraming tao ang nasa paligid. Sinabi ni Zuo Fan na gaya ng dati ay ang nanalo ang magkakamit ng lahat at ang talo ay babagsak. Idinagdag ni Zuo Fan na kung manalo si Tin Yu ay kunin nito ang dalawang babae. Sinabi ni Zuo Fan na kung hindi. Ang mata ni Zuo Fan ay tumingin ng matalim. Tumawa si Zuo Fan na hey. Si Zhou Dandan ay namumula at kinakabahan habang nakatingin kay Zuo Fan. Sinabi ni Zuo Fan kay Zhou Dandan na kung manalo siya. Idinagdag ni Zuo Fan na pakiusap ay iwan na ni Zhou Dandan ang walang silbing lalaking iyon. Si Zuo Fan ay nakangiti habang nakayakap kay Zhou Dandan.
Sinabi ni Zuofan na at hayaan siyang sumama kay Zhou Dandan. Ang mata ni Zuofan ay kumikinang ng kulay lila. Ang mukha niya ay malapit kay Zhou Dandan. Isang tunog ng pagdura ang umalangaw-ngaw. Ang dugo ay tumalsik mula sa bibig ni Tin Yu. Si Tin Yu na may mahabang buhok at balbas ay galit na galit. Ang mga ngipin niya ay nakalabas at may dugo sa labi. Sinabi ni Tin Yu na ikaw na maliit na bata. Idinagdag ni Tin Yu na lumampas ka na sa hangganan. Si Zuofan na nakasuot ng asul at nakadisguise bilang Song Yu ay nakangiti ng malapad. Ang mata niya ay matalim. Tumawa si Zuofan na hahahaano naman. Idinagdag ni Zuofan na si Tin Yu ang nagsimula nito. Sinabi ni Zuofan na talunin siya ni Tin Yu kung may kakayahan ito. Si Tin Yu ay galit na sumugod. Ang mukha niya ay namumula sa galit at ang mga mata ay nanlilisik. Sumigaw si Tin Yu na maghintay kahayop. Idinagdag ni Tin Yu na pupunitan niya ang huling damit ng babaeng iyon. Si Dong Xiaowan na may kulay rosas na buhok ay gulat na gulat. Ang mga mata niya ay puno ng luha at nakatikip siya sa dibdib. Sinabi ni Tin Yu na pagkatapos ay papatayin niya si Zuofan. Isang malakas na tunog ng hangin ang umalangaw-ngaw. Si Zuofan ay mabilis na gumalaw. Ang paa niya ay sumipa kay Tin Yu. Isang malakas na tunog ng pagtama ang umalangaw-ngaw. Ang sipa ni Zuofan ay tumama sa katawan ni Tin Yu. Ang dugo ay tumalsik. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ang umalangaw-ngaw. Si Tin Yu ay bumagsak sa batong kalsada. Ang katawan niya ay tumama ng malakas. Isang tunog ng pagkalampag ang umalangaw-ngaw. Si Tin Yu ay bumagsak sa lupa at gamulong. Ang mukha niya ay nakadikit sa batong kalsada. Isang tunog ng pagtapak ang umalangaw-ngaw. Si Tin Yu ay nakaluhod sa lupa. Ang mukha niya ay puno ng galit at pawis. Ang isang kamay niya ay nakatukod sa sahig. Si Zuofan ay mabilis na lumapit kay Zhou Dandan. Ang mga tao sa likod ay nakatingin. Isang tunog ng hangin ang umalangaw-ngaw. Si Zuofan ay nakangiti habang nakatingin kay Zhou Dandan. Sinabi ni Zuofan na ang walang silbing lalaki mo ay natalo na naman sa round. Si Zuofan ay nakatingin kay Zhou Dandan. Ang mata niya ay matalim at nakangiti. Sinabi ni Zuofan na kailangan niyang kumuha ng isa pang piraso ng damit kay Zhou Dandan. Ang ngipin ni Tin Yu ay nagngangalit. Ang pawis ay tumutulo sa mukha niya. Isang tunog ng pagngangalit ang umalangaw-ngaw. Si Zhou Dandan na may mahabang buhok at nunal sa pisngi ay namumula. Ang kamay niya ay nasa dibdib. Sinabi ni Zhou Dandan na baka medyo masakit ito. Idinagdag ni Zhou Dandan na pakiusap maging banayad. Si Zuofan na nakasuot ng asul ay nakangiti ng malapad. Ang mata niya ay mapanukso. Tumawa si Zuofan na hihihi. Sinabi ni Zuofan na sinabi niya na hindi niya mababago ang ugali niya. Si Tin Yu ay galit na galit. Ang mga mata niya ay kumikinang ng pula at ang bibig ay nakabuka. Ang dugo ay nasa labi niya. Sumigaw si Tin Yu na kayong mga bastos. Isang malakas na tunog ng suntok ang umalangaw-ngaw. Ang kamao ay tumama sa mukha ni Tin Yu. Si Tin Yu ay gulat na gulat. Ang mga mata niya ay nanlaki at may dugo sa ilong. Ang kamay niya ay nakaangat. Si Zuofan ay nakatayo sa gitna ng kalsada. Sa likod niya ay si Zhou Dandan at maraming tao. Sinabi ni Zuofan na huling pagkakataon. Idinagdag ni Zuofan na Tin Yu. Si Tin Yu ay nakaluhod sa batong kalsada. Ang mukha niya ay nakayuko at may galit. Maraming tao ang nakapalibot sa likod niya. Sinabi ni Zuofan na kung hindi magtagumpay si Tin Yu, idinagdag ni Zuofan na si Zhou Dandan ay magiging kanya. Ang mukha ni Tin Yu ay galit na galit. Ang mga mata niya ay kumikinang ng pulang apoy. Ang mga ugat ay lumalabas sa mukha niya. Sumigaw si Tin Yu na paano nang ahas si Zuofan na hiyain ang 7 imperial families. Si Zuofan na nakasuot ng asul na damit ay nakangiti ng bahagya. Ang kalahating mukha lang ang kita. Tumawa si Zuofan na hahaha. Isang tunog ng mabilis na paggalaw ang umalangaw-ngaw. Si Zuofan na nakasuot ng asul ay lumapit kay Zhou Dandan. Si Zhou Dandan ay gulat na gulat at ang mga mata niya ay nanlaki. Ang kamay niya ay nasa dibdib at ang mga daliri ay nakahawak sa damit. Si Zuofan ay nakangiti habang nakatingin kay Zhou Dandan. Sinabi ni Zuofan na malapit na siyang ikasal sa Blossom Tower. Tinanong ni Zuofan kung sa tingin ba ni Zhou Dandan ay natatakot siya. Si Zhou Dandan ay namumula at nakahawak sa pisngi. Ang mga mata niya ay may puso at nakangiti siya.
Tinanong ni Zuofan kung tama ba iyon Miss Dandan. Tumango si Joe Dandan. Si Tim Yu ay galit na galit. Ang mga mata niya ay kumikinang ng pula at ang bibig ay nakanganga. Sumigaw si Tim Yu na haya. Ang mata ni Tim Yu ay nanlilisik sa galit. Ang mga ugat ay nakalabas. Sumigaw si Tim Yu na kayong mga nakakadiri. Si Tim Yu ay mabilis na tumalon sa ere. Ang mga mata niya ay kumikinang ng pula. Ang enerhiya ay bumabalot sa katawan niya. Isang malakas na tunog ng hangin ang umalangaw-ngaw. Sumigaw si Tim Yu na papatayin niya kayong dalawa. Isang malakas na tunog ng hangin ang umalangaw-ngaw. Si Tim Yu ay nasa ere at sumipa pababa. Isang malakas na liwanag ang lumabas sa paa niya. Isang malakas na tunog ng pagtama ang umalangaw-ngaw. Ang teksto ay lumitaw na Heaven Tier Technique Piercing Kick. Si Zuofan ay nasa ibaba at nakatingin pataas. Sa tabi niya ay si Joe Dandan nagulat. Si Tim Yu ay seryoso ang mukha. Ang isang kamay ay nakaunat pababa. Sumigaw si Joe Dandan na paano nang ahas si Tian Yulin. Tinanong ni Joe Dandan kung aatakihin ba siya ni Tim Yu ng nakamamatay na atake. Ang mukha ni Tim Yu ay galit na galit. Ang mga mata niya ay kumikinang ng pula. Sumigaw si Tim Yu na ikaw na babae. Idinagdag ni Tim Yu na ipapadala niya silang dalawa sa impyerno. Si Zuofan na nakasuot ng asul at may sombrerong kawayan ay nakapikit. Sa likod niya ay si Joe Dandan nagulat. Tinanong ni Zuofan kung ito na ba ang huling atake ni Tim Yu. Ang kamay ni Zuofan ay nakaunat at nakabukas ang mga daliri. Ang mukha ni Tim Yu ay gulat na gulat. Ang mga mata niya ay nanlaki. Tumawa si Zuofan na hihihi. Ang mga mata ni Zuofan ay kumikinang ng pula. Ang usok ay bumabalot sa katawan niya. Sinabi ni Zuofan na kay awa. Si Tim Yu na may mahabang buhok at balbas ay gulat na gulat. Ang mga mata niya ay nanlaki at pinagpapawisan ng mukha. Sumigaw si Tim Yu na imposible. Sa batong kalsada ay nakatayo si Zuofan na nakasuot ng asul at nakadisguise bilang Song Yu. Sa likod niya ay si Joe Dandan na nakasuot ng kulay rosas at nakatikip sa dibdib. Umiikot ang usok sa paligid. Si Tim Yu na nakasuot ng puti ay nakatalikod at nanginginig. Ang kamay niya ay nakataas. Tinanong ni Tim Yu kung nag-cultivate ba si Zuofan ng pisikal na katawan. Idinagdag ni Tim Yu na pero paano naging ganoon kabila si Zuofan. Si Joe Dandan na may mahabang buhok ay nakatayo sa likod ni Zuofan. Ang mata niya ay nanlaki habang nakatingin kay Zuofan. Ang kalahating mukha ni Zuofan ay nakangiti. Tinanong ni Zuofan kung sino ang nagsabing magkasalungat ang dalawang iyon. Si Tim Yu ay nakatayo sa batong kalsada habang nakatingin kay Zuofan. Ang usok ay umiikot sa pagitan nila. Sinabi ni Zuofan na si Tim Yu ay tangalang nainuna ang bilis at pinabayaan ang pisikal na lakas. Ang pulang mata ni Zuofan ay kumikinang sa dilim. Sinabi ni Zuofan na basura si Tim Yu. Ang mata ni Tim Yu ay nanlaki at pinagpapawisan siya. Ang ilong niya ay nakausli. Si Zuofan ay mabilis na tumalon sa ere. Ang paa niya ay nakatutok kay Tim Yu. Isang malakas na tunog ng pagtama ang umalangaw-ngaw. Si Tim Yu ay nakatingala habang ang sipa ni Zuofan ay tumatama sa mukha niya. Ang kamay ni Tim Yu ay nakaangat para hamarang. Isang tunog ng paghampas ang umalangaw-ngaw. Si Tim Yu ay bumubuka ang bibig at ang laway ay tumatalsik. Ang mga mata niya ay nanlaki sa sakit. Ang mga tao sa paligid ay gulat na gulat. Si Dong Chanba na may kulay rosas na buhok ay nanlaki ang mata. Sa tabi niya ay isang kalbo at isang matandang lalaki na gulat din. Sumigaw ang mga tao. Ang mata ng isang lalaki ay nanlaki at pinagpapawisan siya. Naisip ng lalaki na ang isang level 1 Spirit Forged Deer ay tinalo ang isang level 7 sa isang sipa lang. Idinagdag ng lalaki na bukod pa doon ay disipulo pa ng Freelang Lins. Si Tim Yu ay nakaluhod sa batong kalsada at nakayuko. Ang mga kamay niya ay nakasalo sa sahig. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ang umalangaw-ngaw. Si Zuofan na nakasuot ng asul ay nakatayo sa harap. Ang sombrerong kawayan ay nasa likod niya. Si Joe Dandan na nakasuot ng kulay rosas ay nakatayo sa tabi ni Zuofan. Ang kamay niya ay nakahawak sa damit sa dibdib. Sinabi ni Zuofan kay Joe Dandan na gaya ng nakita nito. Si Joe Dandan ay nakatingin kay Zuofan. Ang buhok niya ay nakalugay. Sinabi ni Zuofan na hindi lang siya bastos sa mga babae. Idinagdag ni Zuofan na kahit hindi mamatay ang fiancé ni Joe Dandan ay habang buhay na itong magiging impotent.
Sinabi ni Zuo Fan na sana ay hindi siya sisihin ni Zhou Dandan doon. Si Zhou Dandan ay namumula at nakahawak sa pisngi. Ang mga mata niya ay nakangiti habang nakatingin kay Zuo Fan. Sinabi ni Zhou Dandan na kung may Zuo Fan na siya ay para saan pa ang walang kwentang lalaking iyon. Idinagdag ni Zhou Dandan na huwag mag-alala si Zuo Fan. Sinabi ni Zhou Dandan na kapag napangasawa na siya ni Zuo Fan sa Blossom Tower ay hindi na magiging banta ang Freelong Lins kay Zuo Fan. Si Zuo Fan ay nakangiti at nakapikit ang mga mata. Tumawa si Zuo Fan. Sinabi ni Zuo Fan na gaya ng sinabi niya kanina. Idinagdag ni Zuo Fan na si Zhou Dandan mismo ang nag-udyok nito. Ang pulang mata ni Zuo Fan ay kumikinang. Naisip ni Zuo Fan na gayon paman. Si Zhou Dandan ay gulat na gulat. Ang mga mata niya ay nanlaki at ang kamay niya ay nakahawak sa dibdib. Ang liwanag ay sumisilaw sa paligid. Sinabi ni Zuo Fan na ang fiancé ni Zhou Dandan ay talo na. Idinagdag ni Zuo Fan na kaya ayon sa mga patakaran ay dapat niyang tanggalin ang huling piraso ng damit ni Zhou Dandan. Si Zhou Dandan ay nakangiti at nakapikit ang mga mata. Ang kamay niya ay nakataas malapit sa mukha. Sinabi ni Zhou Dandan na magiging kanya na siya mula sa araw na ito. Tinanong ni Zhou Dandan kung gusto ba talaga ni Zuo Fan na makita ng ibang tao ang katawan niya. Ang pulang mata ni Zuo Fan na nakadisguise bilang Song Yu ay kumikinang. Ang kalahating mukha niya ay nakikita. Sa harap niya ay si Zhou Dandan na gulat na gulat. Ang mata ni Zhou Dandan ay nanlaki at may pawis sa pisngi. Sinabi ni Zuo Fan na hindi lang ang basurang fiancé ni Zhou Dandan ang tinutukoy niya. Isang kamay na nakasuot ng itim na manggas ang mabilis na gumalaw sa ere. Ang mga linya ng bilis ay nasa paligid. Sumigaw ang isang tinig na huminto. Isang puting liwanag ang mabilis na tumama. Isang tunog ng paghampas ang umalangaw-ngaw. Ang kamay ni Zuo Fan ay hamarang sa puting liwanag. Ang mukha ni Zuo Fan ay nagulat at ang mga mata ay nanlaki. Isang tunog ng pagkalampag ang umalangaw-ngaw. Naisip ni Zuo Fan na heaven tier. Si Zhou Dandan na nakasuot ng maputlang asul na damit ay nakatayo. Ang balikat niya ay nakalabas at gulat ang mukha. Sa harap niya ay si Zuo Fan na nakatingin ng seryoso. Naisip ni Zuo Fan na hindi pa niya pwedeng ibunyag ang identidad niya. Naisip ni Zuo Fan na ito ay isang sugal. Isang tunog ng pagtapak ang umalangaw-ngaw. Ang paa na nakasuot ng asul na sapatos ay nakatayo sa batong kalsada. Ang palda na kulay berde ay umaagos. Si Zhou Dandan na may mahabang buhok ay nakahawak sa dibdib. Ang mukha niya ay naguguluhan at ang bibig ay nakabuka. Tinanong ni Zhou Dandan kung ano ang nangyari sa kanya. Si Zhou Dandan ay nakahawak sa pisngi. Sa harap niya ay isang babaeng nakasuot ng puti at may mahabang puting buhok na nakatikip ang mukha. Maraming tao ang nasa likod nila. Tinanong ni Zhou Dandan kung bakit niya ginagawa ito. Sinabi ng babaeng nakasuot ng puti na tanggang babae. Idinagdag ng babaeng nakasuot ng puti na hindi man lang alam ni Zhou Dandan na siya ay na-hex. Ang mata ng babaeng nakasuot ng puti ay kumikinang ng berde. Sinabi ng babaeng nakasuot ng puti na binata. Si Zuo Fan na nakasuot ng asul na damit ay seryoso ang mukha. Nakatingin siya pataas. Sinabi ng babaeng nakasuot ng puti na kung nais ni Zuo Fan na suyuan ang isa sa mga babae ng Blossom Tower. Idinagdag ng babaeng nakasuot ng puti na pwede namang ipakita ni Zuo Fan ang kakayahan niya. Ang mukha ng babaeng nakasuot ng puti ay seryoso. Ang mata niya ay kumikinang ng berde. Sinabi ng babaeng nakasuot ng puti na ang paggamit ng demonic hypnosis. Idinagdag ng babaeng nakasuot ng puti na medyo madumi iyon, hindi ba? Ang mata ni Zuo Fan ay matalim. Naisip ni Zuo Fan na gaya ng inaasahan sa isang heaven tier master mula sa Blossom Tower. Naisip ni Zuo Fan na napakatalino nito. Idinagdag ni Zuo Fan na agad nitong nakilala ang demonic hypnosis. Si Zuo Fan na nakasuot ng asul na damit ay nakangiti. Ang isang kamay niya ay nakahawak sa kwelyo. Sa harap niya ay ang babaeng nakasuot ng puti. Sinabi ni Zuo Fan na tama ang sinabi ng binibini. Idinagdag ni Zuo Fan na sa kasamaang palad ay wala siyang balak suyuan si Miss Dandan. Sinabi ni Zuo Fan na sinusubukan lang niyang parusahan si Zhou Dandan. Si Zhou Dandan ay galit na galit. Ang bibig niya ay nakabuka at nakatulo kay Zuo Fan. Sa tabi niya ay ang babaeng nakasuot ng puti. Sumigaw si Zhou Dandan na huwag makinig sa batang iyon. Idinagdag ni Zhou Dandan na pinahiya siya ni Zuo Fan.
Si Zhou Dandan ay galit na nakaturo kay Zuo Fan. Ang mata niya ay nanlilisik. Sinabi ni Zhou Dandan na halatang walang pakialam si Zuo Fan sa Blossom Tower. Ang babaeng nakasuot ng puti ay nakatingin kay Zhou Dandan. Ang mata niya ay malamig. Sinabi ng babaeng nakasuot ng puti na isara ni Zhou Dandan ang bibig niya. Idinagdag ng babaeng nakasuot ng puti na hindi pa ba sapat ang kahihiyang ginawa ni Zhou Dandan. Ang mata ng babaeng nakasuot ng puti ay nakatingin ng matalim. Maraming tao ang nasa likod nila sa batong kalsada. Sinabi ng babaeng nakasuot ng puti na kung hindi lang dahil sa sitwasyong ito. Idinagdag ng babaeng nakasuot ng puti na ang pagcast ng hex para akitin ang mga babae. Sinabi ng babaeng nakasuot ng puti na sapat na dahilan iyon para dakpin niya si Zuo Fan. Ang mata ni Zuo Fan ay matalim at seryoso. Si Zhou Dandan na may mahabang itim na buhok at nakasuot ng maputlang asul na tube dress ay nakatayo sa batong kalsada. Ang mukha niya ay galit at ang bibig ay nakabuka. Sa likod niya ay ang babaeng nakasuot ng berde na may mahabang puting buhok at maraming tao ang nakapalibot. Sinabi ni Zhou Dandan na hindi kailanman. Ang babaeng may kayumangging buhok at twin tail ay nakatingin sa babaeng may puting buhok. Ang kamay niya ay nakahawak sa dibdib. Tinawag ng babaeng may twin tail na young lady. Ang babaeng may mahabang puting buhok na nakatikip ang bibig ay nakatingin sa babaeng may twin tail. Ang mata niya ay seryoso. Sinabi ng babaeng may puting buhok na si Zhou Dandan ay sinira ng master niya. Idinagdag ng babaeng may puting buhok na didisiplinahin niya si Zhou Dandan pagbalik nila. Ang babaeng may twin tail ay nakayuko at namumula. Ang kamay niya ay nakahawak sa braso ng babaeng may puting buhok. Sinabi ng babaeng may twin tail na pakiusap huwag siyang sisihin. Isang tunog ng pagtapak ang umalangaw-ngaw. Ang paa na nakasuot ng berdeng sapatos ay tumatapak sa batong kalsada. Isang dilaw na liwanag ang lumabas sa pagtapak. Isang tunog ng hangin ang umalangaw-ngaw. Ang babaeng may mahabang puting buhok ay lumilipad sa ere. Ang damit niyang berde ay umaagos. Sa ibaba niya ay si Zhou Dandan na nakalutang din at isang maliit na lalaki. Maraming tao ang nasa batong kalsada. Isang tunog ng hangin ang umalangaw-ngaw. Ang mata ng babaeng may puting buhok ay matalim at seryoso. Ang mukha ni Zuo Fan na nakasuot ng asul na damit ay seryoso. Ang mata niya ay matalim at ang buhok ay nakatali. Naisip ni Zuo Fan na pwede kaya. Ang kalahating mukha ni Zuo Fan ay nakikita. Ang kwelyo ng damit niya ay nakataas. Naisip ni Zuo Fan na nabunyag na ba ang identidad niya. Sa likod ay sumigaw si Dong Chanba na may kulay rosas na buhok. Tinawag ni Dong Chanba si Zuo Fan na bro. Si Dong Chanba na nakasuot ng puti at itim na damit ay nakangiting lumapit kay Zuo Fan. Sa likod niya ay isang kalbo at isang matandang lalaki at si Dong Xiaowan. Sinabi ni Dong Chanba na salamat sa iyo at nailigtas ang dangal ng Tang family. Sinabi ni Dong Xiaowan na salamat Master So. Idinagdag ni Dong Chanba na kailangan talaga nilang mag-ingat sa teritoryo ng Imperial 7. Si Zuo Fan na nakasuot ng asul na damit ay nakatalikod kay Dong Chanba. Ang sombrerong kawayan ay nasa likod niya. Tinanong ni Zuo Fan si Brother Tang kung sino ang babaeng nakasuot ng berde. Sinagot ni Dong Chanba na siya si Kai Ching Chin. Idinagdag ni Dong Chanba na siya ang leader ng Morning Glory Tower. Sinabi ni Dong Chanba na siya ang una sa 15 Blossom Towers. Ang mata ni Zuo Fan ay nakatingin sa gilid. Ang mukha niya ay seryoso. Naisip ni Zuo Fan na hindi nakapagtataka na napakalakas niya. Si Dong Chanba na may kulay rosas na buhok ay nagsasalita sa tabi ni Zuo Fan. Sinabi ni Dong Chanba na salamat at siya ang dumating. Idinagdag ni Dong Chanba na may balita na siya ay isang matuwid at magalang na babae. Sinabi ni Dong Chanba na hindi siya nagtatangi laban sa mga disipulo mula sa mababang pamilya. Idinagdag ni Dong Chanba na kung ang masungit na Peony Tower leader ang dumating. Sinabi ni Dong Chanba na malaking gulo ang aabutin nila. Naisip ni Zuo Fan na siya ay isang tower leader. Ang mata ni Zuo Fan na nakasuot ng asul ay matalim. Ang kilay niya ay nakakunot. Naisip ni Zuo Fan na pero kung nalaman ni Kai Ching kung sino siya ay bakit hindi siya nito inilantad. Naisip ni Zuo Fan na o baka kumukuha ito ng backup. Si Dong Chanba na may kulay rosas na buhok ay nakangiting sumisigaw kay Zuo Fan. Sumigaw si Dong Chanba na bro nagbago ka ng husto mula nang huli kayong magkita.
Sinabi ni Zuofan na Brother Tang. Si Zuofan na nakasuot ng asul na damit ay nakangiti at nakayuko. Ang sombrerong kawayan ay nasa likod niya. Sa likod niya ay si Dong Chanba at ang mga kasama nito. Sinabi ni Zuofan na may urgent siyang kailangang asikasuhin. Idinagdag ni Zuofan na mag-uusap na lang sila sa susunod. Si Zuofan ay naglalakad palayo sa batong kalsada. Ang mga tao ay nasa paligid at ang mga bata ay naglalaro. Si Dong Chanba ay nakatingin sa kanya mula sa likod. Sinabi ni Dong Chanba na pero hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong magpasalamat kay Zuofan. Ang mga talulot ng bulaklak ay nalalaglag sa ere. Ang mga gusali ay nasa likod. Naisip ni Zuofan na ang 15 Blossom Towers. Si Zuofan na nakasuot ng asul na damit ay nakangiti. Ang buhok niya ay nakatali at ang mga talulot ng bulaklak ay nasa paligid. Ang kamay niya ay nakaangat. Naisip ni Zuofan na napaka-interesante.